everyone! So, welcome back to my channel! So, ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng, tawag dito, sitting vlog, yung parang ganun. Sorry sa buhok ko, kasi, magpapagupit na tayo ulit ng pang malakaso na pang astig na pang tomboy na, na cut. Pagbalik natin ng Satwa by this, end of the week. Okay, so yung buhok kong medyo magulo, hayaan nyo na. So, kung di nyo pa alam, di ko pa sinasabi sa Facebook na nandito na ako ngayon sa United Arab of Emirates. Mga 1 month na ako dito. 1 month and 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 days. Yes. Okay, so anong ginagawa ko dito? Actually, nag-resign na ako as a public school tutor or public school teacher sa Pilipinas. At nandito tayo ngayon sa UAE. Palipat-lipat ako ng mga iniistayan. Kasi initially, sinuport kami nung brother-in-law ko, kapatid siya ng aking asawa. At sabay kami ng hubby ko na pumunta dito sa UAE noong August 7. Yan. Legit po yung pagpunta namin. Kasi government employee pa rin ako that time. So, nag-secure ako ng travel authority na magbabaksyon ako mula August 7 hanggang August 18. 2 weeks lang. Kasi hindi na ako bumalik. Yun. Pero, nagpabigay na ako. Basta, hinand out ko na yung resignation letter ko. Actually nga, pinaulit yun eh. Kasi yung nasa original na iniwan ko doon sa co-teacher ko ay katapusan pa ng August yung last day ko. Pero hindi pala ganun. Okay. Okay. So, ayun. So, yung passport ko, ano ba nangyari sa passport ko? Nung pagpunta namin, the only thing na inas ng immigration sa asawa ko is sinong pupuntahan mo, kailan babalik, kaano-ano mo siya. Tapos, kinuha lang yung photocopy. May pinrint kasi kami na copy ng passport ni Bayaw. So, yung lang kinuha, tapos verify na ganyan, na legit, na nasa UAE nga, at magkapatid, ganon. Okay. Ngayon. And then, tinignan kung may credit cards. May credit card pa si Habi na. And then, yun na. Tapos, pagdating sa akin, travel authority lang tinignan. Yun lang. Tapos, chinika-chika pa ako ng immigration officer. Medyo jolly siya, mataba siya. Na, medyo bata pa. Talaga? Ganitong 2 weeks paid to? Yung leave mo? Opo. Ay, wow. Buti ka pa. Kami, 2 days lang. Ganon. Actually, di nga ako kinabahan. Pero, mukha lang ako hindi kinakabahan. Pero, dug. Sa tagal niya ako interview, tapos tawa lang siya, tawa din ako tawa eh. Okay, so yun po, ito na po yung stamping ko nung pag-entry ko. And then, ayun, yun po. So, may visa kami kompleto, may affidavit of support pa kami na hindi din naman namin nagamit nun. Yun, and then, right after that, tumiretso na kami dito sa Abu Dhabi. Kasi nasa, villa to sa Abu Dhabi. Puro disyerto po dito, wala kayo masyadong makikitang mall, puro buhangin. Okay. Pero sa katapat nito, may gasoline station, may convenience store. Parang 7-Eleven, gano'n. Okay, so anong dala-dala ko dito? Kasi magsasearch nga ako ng trabaho. Actually, ang pinagkamalan doon sa immigration na magsasearch ng trabaho, yung asawa ko. Sabi, pag nagkatrabaho ko doon, mag-register ka, ha? Parang ako, ha? Hindi, mukha ba ako hindi mag-search ng trabaho? Gano'n! Okay, anyway. So yun, dala-dala ko yung mga kailangan ko. Ano yung mga dala-dala ko? Siyempre, apostille. Ito ay ina-apply mo muna sa ayun, dalawa yung apostille ko, isang bachelor saka isang masters. Ayun. By the way, in-search pa rin ako sa trabaho, kaya kung may kababayan tayo dito na looking for, ano bang kaya kong gawin? Pwede ako mag-graphics design, video editing. I'm also an online English tutor. Pwede nyo akong i-hire sa mga remote jobs dyan. Okay. At nahulog na naman yung pambira. At isa rin po akong computer teacher. So yan. I can also be an data, an IT or data manager ninyo. Kasi naging ICT coordinator ako sa previous employer ko. Okay, so dalawa yung apostille ko. Una, pina-CAV namin to, yung certification, authorization, verification sa SHED. Kasi bachelor's and master's eh. Then, 90 pesos lang yata binayaran ko doon. And then, yung pa-apostille is parang nasa 200 pesos ang isang document. Dalawa sila, diba? So, 200. Sa DFA. DFA, ano ba kami? Cubao yata or Mega Mall. Parang ganon. Mag-online appointment ka lang doon para magpa-apostille. Dati, ang tawag dito ay Red Ribbon. Ngayon, apostille na po siya. So, yun. Ganon.
Yun lang yung dala ko para pag hinanapan ako ng employer ko, yung aking bachelor's at master's. Diploma yon at TOR. Tapos, dala ko rin syempre yung certification natin from TESOL. Ayun po. TESOL yan. Legit yan. International yan. Kasi, nag-aral ako ng 120 hour. Ayun, ang ating PRC board, na licensed teacher at ang, yan, scan copy ng aking lisensya. Meron din akong mga COE ng Santa Elena at OLOPS, yun. Kasi dalawa silang employer ko talaga na doon ako nagtagal. I'm 35 years old, okay. Meron din tayong NBI clearance, ayun. Diba? At police clearance, so wala po akong kaso. Ayan. At syempre, ito yung photocopy ng passport ko and visa. Ayun, 2 beses na ako nag-enter dito. Yung una kasi is kinailangan ko mag-exit nung September 5. Nag-exit ako sa Bahrain kasi mag-expire na yung visa ko na 1 month, 30 days lang kasi. So, nirenew siya ni Bayaw ng 2 months. Thank you so much, Bayaw, for sponsoring. So, 2 months na yung visa ko ngayon. Mag-e-end siya ng... Kailan ba ito mag-e-end? Teka, tingnan natin. Parang November 4. Yun, November 4, mag-e-end siya ulit itong 2 months na visa ko ngayon. So, nag-exit nga ako sa Bahrain Airport. Airport to airport lang. Hindi ako lumabas ng Bahrain. At doon sa airport na Bahrain, maganda, social. Yun nga lang, wala kang makikitang McDo. Kasi parang yung McDo, dun lang siya sa may arrival gate, something like that. So, hindi na ako nag-explore doon kasi kinailangan ko mag-charge kasi mahirap yung charging. Made-deadbat na ako, hindi ako pwede ma-deadbat kasi inaabangan ko yung visa ko na paparating. No? So, ayun. Mga 2 hours din ako naghintay dun sa Bahrain Airport. And, yun na nga, paglabas ko pala nung August 5, ito, September 5, ito, stamp na to nung pagdating ko nung August 7, no? So, ito, stamp na to nung pagdating ko nung, yung pag-exit ko ng September 5. So, stamp sila. Ang nangyari, okay, ang nangyari sa akin dun sa airport ng Bahrain, so, naghintay kami ng 2 hours and then back to Dubai na ulit. Yan, pagdating ng Dubai, ang tagal nung visa ko, hindi pa siya activated. Like, close pa siya or not confirmed. Naabutan po, kinamahalas-mahalas ko talaga, naabutan ako ng slow system nila. So, ang nangyari, I waited there for 10 hours kung saan ako nahiga at umupo. May isang area lang na lahat kami nandun nakaupo sa sahig at naghihintay. Wala yung sa agency. Nangyari lang talaga is mabagal yung system at isa lang ang immigration officer na nag-approve ng visa. What the heck? So, uuwi na siya ng 9 o'clock ng gabi. Babalik sa akin na bukasan na, ng 8 o'clock. O, gano'n, hinintay namin yun, day. Okay. Naghintay kami ng gano'ng katagal. So, ayun nga, 10 hours and then, yung link na lang, kung makikita kong activated na yung visa mo, kahit wala ka pang visa on hand na copy ng visa, basta active na siya, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang lumabas doon. Di ba sa Dubai Airport, meron silang smart scan. Yung scan na, isa-scan mo lang yung passport mo, tapos titingin ka lang doon sa camera. Yon. Para siyang sa mga metro station, yung nagtatap ka ng NOL card, gano'n. Ganon. And then, bigla na siya nagbukas. Bish, ganyan. Nagulat ako kasi no more going to the immigration officer and stamping. Wala nang ganon. Matik na daw yun. So, ganun pala yun. So, may kababayan tayo dun na nag-a-assist. Sabi ko, kabayan, wala nang stamp? Kanya, hindi, wala na. Talaga, ganun na ngayon. Sabi niya, oo, nasa system na kasi yan. Okay, thank you. And then, syempre, ang buhay doon habang naghihintay ka po sa airport ay pahirapan ng charging. Kasi konti lang yung mga charging, mga wall outlets. So, kanya-kanya charge sa mga lobatya, naghihintay nung padating na visa nila. Iba-ibang lahi, hindi lang Pinoy. May iba-iba pang lahi, mga Indians, ganyan. Ayun, kakaloka. Pero mas maraming Pilipino, no? Ayun po. And then pagdating doon, actually, ang ginagamit ko lang dito na technique or strategy ko paano mag-commute ay Google Maps. Yun. Si Google Maps, nagbibigay na siya ng mga bus stations, yan, at metro stations kung saan papunta sa pinakamalapit na puntahan mo, kung saan man. Okay? At gamit na gamit ko po ang pangmalakasang NOL card. Ito kasi NOL card na ginagamit nila, yan, parang LRT card. Tap up mo to. May mga loading station sa mga bus stations.
na pwede mong i-top up yan. Parang cash in. Maglalagay ka. No? Dapat hindi lang siya bababa ng 7 and 50, mga 7 dirhams, hindi siya bababa ng ganon. Para safe. No? Nasa ano pa yata yan? 140 or 120, ganyan. So, naghanap ulit, buti na lang, maswerte pa rin ako dun sa airport na yon kasi may kababayan na nag-offer na, uy, ano ka rin? Naghihintay ka na ng visa? Oo nga, tagal nga eh. So, nakicharge ako sa kanya. May charger ako, pero may charger din siya. Kaya lang kailangan yung outlet. So, dahil multiple, ano siya, yung, alam mo yun, yung charger na isa, tapos marami siyang iba't ibang klaseng, charging cables. Buti na lang dalawa yung, may iPhone doon, tapos may Type-C. No, so, ayun, tayo sa Type-C, kasi Samsung yung phone natin eh. Ayan. And then, yun nga, kaso hindi naman na full charge, no? Kasi yung iba, tinatanggal na nila, lalo na pag di mo binantayan, tatanggalin nila, tapos sasaksak nila yung sa kanila. Diba gusto naman yun, day? Tapos walang pagkain dun, te! May pagkain pero puro vending machine. Mga coffee, choco, ganyan. Tapos biscuit, or yung maliit na muffin. Yun po. Yun lang ang dinner namin at almusal. Talagang ganon ang nangyari. And then, right after that, naghintay na ako ng bus, ganon. Tapos, nababa pa ako dun sa medyo malayong lakaran, papunta dun sa bed space ko. Kasi currently, naka-rent ako sa isang bed space sa Satwa. So, sa roundabout ako nababa, nilakad ko yun. Na-explore ko yung roundabout 1, kung nasaan man yun. Yung pala yun. Kasi lakad-lakad. Actually, buti na lang hindi na masyado ganun kainit. Kasi medyo mainit pa rin naman, pero hindi kagaya dati nung August na sobrang paglabas mo pa lang, papawisan ka na, hulas ka na. Hindi na, kasi malapit na daw mag-winter eh. Ayan, medyo may hangin na konti. Siguro kung 100% yung init noon, ngayon mga nasa 75. Nabawasan naman siya. Ayan. So, ayun po. So, ayun nga, kinuha tayo ni Bayaw nung Sunday at dito tayo nagsistay sa flat niya. Dito ako for a whole week kasi ito po nangyari sa employment ko kwento ko lang din. Nag-send ako, nung nasa Pilipinas pa ako, nag-send ako sa mga emails ng mga CVs sa iba't ibang employers. Kaso, yung pinakaunang pagdating ko doon, yung Dera Chubby Cheeks, hindi nila ako nakuha as ICT teacher. Meron na daw iba. Yun. Pagdating ko pa lang doon, Sabado rin, ay na-schedule na ako for initial interview and ganun. Unfortunately. Then, yung mga sumunod, the following week, second week ko, ang na-applyan ko naman, na-interviewan ko ay isang scammer. Scammer siya, kailangan mo data entry, pero kailangan mo magbayad ng 300 dirhams para hanapan ka niya ng trabaho. Refundable daw. Kaso, what? Magbabayad ka pa? Scam yun da. Yung meron pa rin pala dito yun, no? So, hindi ko na naman tinik yun. Yung ika-third week ko sa Sharjah, ayan, nag-demo, nag-interview din po ako sa Sharjah. Private school siya, the New Filipino Private School. Ayan. At umattend na ako ng day 1 ng kanilang inset. Puro Pilipino yung nandun, pero meron din mga Arabic. Ganyan. Ayun, pero maraming Pinoy. No? And dumating ako na, yung parang last day of inset nila yon. Umattend na ako doon kasi nagpirma na rin ako ng contract. Under probationary period ako ng 4 months. Ganon, 4 months. 4 months. Yun po. Sharjah siya sa Friday. Pag Friday, walang pasok sa Sharjah. Yun. So, Monday to Thursday lang pasok ni teacher. Tapos, unfortunately kasi, na-stress kasi ako noon dahil kailangan ko na magkaroon ng trabaho, no? Third week na, wala pa rin akong trabaho. Kailangan, ang target ko bago matapos ng August, magka-work na ako. Nagka-work nga ako, isang araw lang. Kasi after nun, may tumawag ulit sa akin na nag-confirm about, may interview din ako prior to that sa isang British school. Learning support assistant naman yun. Parang assist ka lang, di ka maggagawa, di ka magigrade, di ka gagawa ng lesson plan, di ka mag-compute, assist, shoot, ito, ganun lang yun. Okay, so mas mataas naman yung sahod niya kasi doon sa Filipino school. So, umalis ako sa Filipino school, nag-notify ako sa HR, pati doon sa principal, and then, hinihintay ko yung itong British school. Nung time na tinatawagan na nila ako at ni-interview na ako ng mismong HR,
Kasi in-interview rin ako ng ng head ng grade 5 at grade 6 nun. Tsaka head ng inclusion para sa may mga SPED. Ganun. And yun nga, ang sabi sa akin ni HR, hired na daw ako pero hindi nila ako re-releasean ng working visa. Kailangan ko mag-secure ng sarili kong freelance visa. Ang freelance visa dahil nasa 7K ang pinakamura. Yung iba pa, pumapalo ng 12K. Dirhams po yun. Ako, hindi namin kaya yun. Obviously, ko kaya kasi wala nga akong pera, di ba? Wala akong trabaho. Hindi rin kaya ni Bayaw yun. Sobra-sobra na yun. No? So, wala. Wala rin work yung family ko sa Pilipinas kasi I'm the breadwinner. So, wala rin talaga akong mai-funding na pang freelance visa. So, let go na doon. Ganon. Alam ko sasabihin nyo, sana nagstay ka na lang dun sa isa sa Filipino school para at least di ka muna umalis doon. Pero yun nga po, naghihintay pa rin kasi ako ng opportunity. Na burnt out lang talaga ako kasi ang dami na sa akin pinapasend, di ba yaw, na mga ganito, applyan mo, ganyan. Send naman ako ng send kaso wala talaga. Ginusto ko talaga magkaroon na ng work. Ayun po. Ngayon, ano na nangyari dahil wala yung British school. Yung charter school dito sa Abu Dhabi, naghahanap ng visual arts teacher. Ay nakapagturo ko ng arts appreciation sa college nung sa previous employer ko. Unang employer ko noon kasi naging college instructor po ako. So, yun yung hinihintay ko. Yung visual arts, aaralin ko yung kung paano yan. Okay, and then hopefully doon kasi mas competitive yung salary doon. Buhay kate. Yun, mas mataas siya compared dun sa British school. So, tingin ng mas mataas na offer. At ano pa, may mga ibang sinendan pa rin ako. Actually, nagsisend na ako sa mga online ESL tutor pa rin. Hindi pa ako nagsisend sa online ESL tutor. Yung pala yung target ko na next. Kasi bibili pa ako ng headset na may noise cancelling. Yung, ano ba yung nasa Noon app ko? Alam mo yung dati, Shopaholic ako, no? Grabe ako sa Shopee mag-order. Pero ngayon, nasa Noon na ako nagsisipag-order. Yung Noon na app, parang Shopee lang din siya dito. Ayan, lahat mabibili mo sa kanya. Pero, syempre, basa-basa ng reviews kasi yung iba ay, budol. Ganon. Bibili tayo doon ng, hopefully naka-sale pa rin to, no? At mabilis lang naman ang pag-deliver nito. Asa na ba yung headset ko? Ang dami ko kasi pinag-add to cart dito, no? Grabe. Grabe naman pinag-add to cart ko dito. Charush lang. Okay, ano ba to? Ang dami. Nasaan na yung headset? Baka nag-out of stock na, feeling ko. Basta, naghahanap ako ng noise cancelling na headset doon at papadeliver ko din sana doon sa Satwa or dito na sa Abu Dhabi since hanggang Friday pa naman ako. Friday ang balik namin doon sa Satwa. Nawala yung headset ko. Tingin ko na siya. na out of stock. May nakabili na, ubos na yata. Ayun, anyway, so yan. Ang last option ko ay mag-apply na ng online ESL tutor and then pag-ipunan ko na lang yung freelance visa kasi for sure baka Philippine-based na Philippine-based na tawag na ito. Philippine-based na na company ang ma-applyan ko kung wala man dito sa UAE. Parang wala akong nakita sa UAE na online ESL. Kung meron man, i-comment nyo nga po kung wala kasi ako mahanap talaga. Pero may mga iba, Thailand, ganyan. Pero mostly Philippines. Gusto ko bumalik sa ACADSOC. Mag-full time na ako sa ACADSOC. Yun ang plano ko. If it comes to no other options na talaga, babalik na ako ng Philippines. Itong last na aking end ng visa ko. Sasabihin ko na talaga kay Bayaw, ang plano namin mag-asawa na after 3 months at wala pa rin, naka 1 month na ako diba, so 2 months na lang, at wala pa rin ako mahanap na work dito, balik na ako ng Philippines. And then, from there, mag-work from home na ako. So, ayun. Yun pa. And, ano yung pinagkakaabalahan ko ngayon dito? Since wala naman akong trabaho, nagpo-popo live ako. Alam niyo ba yung popo, yung ganyan? Basta ganyan yung popo. Parang FB live din siya, pero
1 hour ka lang magla-live and then may times na uupo ka sa isang, uupo ka sa seating para maka-receive ng points. Yung points na yon ay magiging pera. Yon, recommended to nung kasama ko dun sa bed space. Thank you, Beverly. Si Ate Beverly yon. Yun, recommended niya to. Kasi nakapag-withdraw na siya dito ng $10. Yun. Right now, idediretso ko siya sa, right now, naka $6 na ako. Sana kita, no? Ayun. Tingnan natin kung ma-receive siya within 24 hours ng GCash account ko na nandun sa Pilipinas. Iniwan ko kasi yun sa panganay ko. At ayun, ipunin niya yun para pambayad ng internet namin. Kasi naputulak kami ng internet eh. O, diba? Ang saya. Mga 4 months na yata hindi nabayaran yung Converge ko dun sa kwarto. May sarili kasi ako internet dun sa kwarto. Dahil gusto ko lang. Yun. Gusto ko lang magkaroon ng sariling internet para mas mabilis din at mas okay, no? Na may sarili kang internet. Kasi yung wifi namin, nasa baba siya. So, ganon. Ayan. Teka, magla-live muna tayo. Kailangan natin kasi mag-live pag itong live na to, nasa $1 din to eh. So, 1 hour of live, kahit wala naman nanonood, mag-live ka lang. Ganon. Okay, so ayun. Ayun po. Yan po yung nangyari sa akin dito sa UAE. Kung mapili ka, no, kung mapili ka sa trabaho at di ka agad-agad pumapasok sa mga trabaho na 2K yung sweldo, 3K yung sweldo, at papatusin mo siya, madali ka lang makahanap ng trabaho dito. Pero kung yung target mo is yung kagaya ng gusto ng pamilya ko na hindi bababa sa 5K ang sweldo a month, ano po to, dirhams, medyo matagal. Matagal ka maghihintay. So, alam ko, sasabihin ng iba dyan, huwag mo sundin ang pamilya mo, okay? Magtrabaho ka na dyan. Ganun nga po talaga yung gusto ko. Kaso, hindi nahihirapan ako na may nagdidikta sa akin. Syempre, hindi ko naman pwedeng, hindi ko naman pwedeng ibaliwalain yung gusto ng bayaw ko. Siya nagbibigay sa akin ng allowance. Ano yung allowance ko? Amount 1K dirhams. Yung 1K na yun, kailangan ko siya pagkasyahin. Ayun. Kung let's say 2,000 dirhams ang sweldohin ko sa mga ibang jobs na dyan lang sa paligid-ligid, mga ibon pala dito. Ayan. Tapos 600, yung 700, ganyan. 600 to 700, yung renta mo sa bed space, may matitira ka na lang mga 1,300. Let's say 500 ang food mo, may matitira ka na lang 800 dirhams. Ano yung 800 na yung padala mo? Ganon. Kung ganon din lang ang sweldo mo, kikitain mo na yun sa Pilipinas. Diba? So, yun ang sasabi nila. Sana hindi ka nilang umalis. So, yan. Pero yun nga, hindi naman tayo negative kasi alam ko naman na meron at meron dyan na yung mga hinihintay nila, sila naghihintay kasi ng gusto nilang work para sa akin ay darating at darating yan. Okay, kailangan lang natin magtiyaga dito nga sa Popo na currently pinagkakaabalahan ko. At kung ano pang may mga online na ESL na pwede kong applyan na work from home, ganyan. Mahirapan lang ako pag nasa Sharjah, nasa Satwa kasi bed space lang ako doon eh. Medyo maingay kasi doon. So, pag ganon, ay wala akong ibang choice, kundi magstay muna dito sa Abu. Ganon nga. Malamang ganon ang mangyayari. Pag-iisipan ko pa yan, no? Hahanap muna ako ng online ESL na pagiging tutor, nakabase dito sa UAE, para yun ang a-applyan ko. Kundi man, ako makahanap ng ganyan, hahanapin ko yung dati kong mga in-applyan sa Philippines. Ayun. Tapos, bahala na kung ano mangyari sa atin. Ha? Okay, so yun lang po. I do hope na nakinig kayo sa pakwento ko kung paano ako nakapunta dito sa UAE at nakakuha kayo ng mga ideas kung paano mag-secure ng mga papel and everything. At magkaroon ng overview kung ano ang buhay ng isang tambay dito sa UAE ng pagdating mo. Yun po. At naway matulungan niyo po ako na makahanap ng trabaho talaga
Comment po kayo sa baba, mga kababayan, dito sa UAE kung may isa dun sa mga sinabi kong work na kaya kong gawin, na kahit ano po, kaya ko naman matutunan yan. Very, tayo, adaptable and flexible. So yun po, thank you so much. And if you haven't subscribed to my channel, please just subscribe and click that bell icon to be notified whenever I upload new videos. So once again, this is Beverly Suarez and thank you guys for watching. Bye!